Naalala ko, kausap po namin kayo last March 24 at yung problema niyo po Oo. dyan sa port na congestion, ang sabi, hopefully maayos na. Kamusta po ba? Yun pa rin po bang problema ngayon o naasikaso na? Yes, malaking problema. It's getting worse than March talaga. Normally, itong gantong congestion na sinasabi is during bare month, yung busy, ang busy port, no? But it seems like ngayon, all year round na eh. Since July last year hanggang ngayon, napakalaking problema pa din ng aming problema sa container returns na yan. Kaya nagpo-cause ng congestion. Oo. Okay. Oo. Ma'am Mary, para lang mas maintindihan ng publiko, ito pong problema ng truckers and ng iba pa pong mga negosyante dito sa port congestion, kanino po dapat ito na pagsasaayo? Sa BOC, sa PPA, sa terminal operators? Kanino po dapat yan? Dapat joint yun lahat eh. Kahit kaming tracker, lahat ng port stakeholders should be responsible. But number one is the shipping line. Port operators, container yard operators, kaming mga tracker, importers, dapat kami joint effort yan para ma-resolve yung issue. But most especially the one responsible for it is Bureau of Customs and PPA because they were the two government agencies na nakakaalam ng movement ng container. Sila yung nakakaalam ng nitty-gritty ng operation. So, hanggang ngayon, we are just waiting pa kung ano ang magiging action ng Bureau of Customs at saka ng PPA. But then, mayroon naman silang mga commitment before, yung sinabi mong nag-usap tayo ng March, sinasabi nila they will address it and they will be looking some legal options or legal maneuvering for kung paano mariresolve. Pero hanggang ngayon, we are still waiting. So, still waiting, March, mga halos 2 buwan na po. Kailan po ang huling ugnayan ninyo dito sa PPA at BOC? Kahapon. Kahapon po. Noong Tuesday pala. Oo. O ano daw pong balita dito po sa pangako we nila? had a meeting. Oo. Well, sinabi nila na they will keep on reminding the commissioner. Sabi nga nila, it's the other way around. Ang commissioner daw ay laging sila sinasabihan, tinatanong kung ano na ang status. Yung during our meeting last Tuesday, it is not only the tracker and the broker involved. Bigger company organization like PCCI, yung Chinese Chamber of Commerce, yung FF Filipino-Chinese Chamber, andun lahat. At talagang sila, yung Indian Chamber nandun na rin kasama namin kasi gusto namin sila ma-involve na sa problema dahil sila rin ay nasasaktan na sa malaking charges na nai-incur na nai-pass on sa kanila because of this situation. Na pwede ring mapasa sa consumers pag hindi po talaga yan agad na resolba. Yes, definitely. Oo. Kasi yung tracking rate dati na say 10,000, by now siguro mga 30,000 triple because of this situation. Delayed in the release, delayed in the return of MC, lose opportunity, a lot of rental of the equipment. So, kailangan talaga kailangang mag-increase. Kaya nasasaktan na rin yung mga importers and, of course, yung kanilang storage, demurrage, detention. Ang nangyayari pa ngayon, kalimitan, yung mga kargamentong dapat dumating na dito, ibinabalik sa origin. Kaya yung isang issue na sinasabi nga ng mga importers, yung kanilang supply, bayad na nila sa China, ikinarga sa barko, hindi maibaba dito, ibinabalik ulit sa China. So yung pera nila naiipit doon. Yan ang pinakamalaking effect sa mga importers. So, ma'am, kumbaga kapag nag-summarize po tayo dito, please, Ma'am Mary, ang mga problema nililikha, number one, ano po, yung mga traders, importers, apektado ang kanilang gastusin at definitely po hahantong yan sa consumers. Ano po? Yes po.
Okay. Pangalawa po, maliban doon sa kanila, sa inyo, yung tuhubay kasi ngayon, ang taas na nga ng diesel, ito hubay nangangahulugan din sa inyo pong gastusin nga kasi yung inyong turnaround apektado rin? Yes. Yung mas malaking increases yung turnaround kaysa sa pagtaas ng diesel para sa amin eh. Kasi yung pagtaas ng diesel, mayroon kaming support system na nakukuha sa aming mga kliyente. Pero yung hirap ng aming operations, ayan ang pinakamalaking increases is even bigger than the oil well crisis by now. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.